The moment that I saw your eyes, I knew you were the one for mine. Underneath the moonlit sky, I felt my... Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Every breath, all my life, I'm giving you all I have to give. Kung ang lahat ng mga kautosang ito na itinali sa inyo ngayon ay buong ingat yung isasagawa, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay sapagkat tiyak tatamuhin ninyo ang mga pagpapala at paglingang ng Panginoon Diyos. Imagine anything more real than this. All my days, all my nights, every breath, all my life, I'm giving you all I have to give. All my dreams, all my world, every heartbeat, all my love, I'm giving you all I have to give. All my dreams, all my world, every heartbeat, all my love, I'm giving you all I have to give. Bayang ito'y maging tatak ng inyong pinagbuklod na kapalaran, ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan at katapatan, na sa pamamagitan nito, ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. I think I want you more than want. I know I need you more than need. I wanna hold you more than hold. When you stood in front of me, I think you know me more than know. And you see me more than see. I could die now more than die every time you look at me. Well, I've seen you in jeans with no makeup on, and I've stood there and all is your date for the prom. I'm blessed as a man to have seen you in white, but I've never seen anything quite like you tonight. No, I've never seen anything quite like you. When it's right, it's more than right, 'cause you feel it more than feel. I could take this moment now, right into the grave with me. Oh, well, I've seen you in jeans with no makeup on, and I've stood there and all is your date for the prom. I'm blessed as a man to have seen you in white, but I've never seen anything quite like you tonight. No, no, I've never seen anything quite like
Sometimes words just ain't enough for this love that's more than love. Well, I've seen you in jeans with no makeup on, and I've stood there and all, 'cause you're a date for the prom. I'm blessed as a man to have seen you in white, but I've never seen anything quite like you tonight. No, no, I've never seen anything quite like you tonight. Oh, no, I've never seen anything quite like Pagkakasal ay isang banal na gawain at siyang saligan ng ating lipunan. Ito'y nararapat pagkukulan natin lahat ng mataas na karangalan at pagpipitagan, sapagkat ito'y dapat gawin ng may pagkasa ng ating dakilang Diyos. Tayo ngayon ay lutulog sa Kanya at nananalangin pagkatapos ng isang taon.
pagkakataon. Dumudulog kami sa iyong banal na harapan. Mula po sa iyong mga lingkod na piling saksi sa pangunguna po ng kapatid na El at kapatid na Len ng kanilang pagsasama. Usap kami, Ama, sa buong panahon ng banal na okasyon ito. Samahan mo po kami at pahintulutan mo sana ang katotohanan mahalaga. Sampalatayan po ng iyong mga lingkod. Lalo na po ng mga lingkod mong ikakasal. Upay pang magsilbing gabay nila habang sila'y nabubuhay, maging mapayapa at matagumpay ang kanilang pagsasama. O Panginoon po namin Jesucristo, ipamagitan mo sana sa Ama ang aming mga pakiusap. Samahan mo po kami sa ganitong pagtitipon. Magawa sana namin ito may karapatan at kaayusan. At tulungan mo sana kami na maging karapat dapat sa iyo at sa ating Ama na nasa sa langit. Ama, ganap ang aming pag-asa. Patnubay ka namin sa bukasyon ito. Ikaw po ang papatnubay sa bawat isa sa amin. At tutulungan mo kaming mabigyan ng katuparan. Ang dahilan ng pagtitipong ito ay kasal ang iyong mga hinirang na kasang-ayon sa iyong banal na kalooban. Tinanggap namin ang lahat sa ngalan po ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Pag-asawa ay itinatag ng ating Panginoong Diyos at ito'y pinatutunayan ng mga pahayag na sinasaad sa unang aklat ng Biblia. Sa Genesis, na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalagay ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng ikawasan hindi ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tagyan at pinapaghilong ang laman sa dahon niyaon. At ang tagyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaalapin at magpakarami. Dapat natin alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa'y itinatag ng Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang kilala. Tinuro ng ating Panginoong Jesucristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuan ng mga pangungusap ng ating Panginoon ay sa pagkakatala ng Evangelista si Marcos. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at pakikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, hindi isang laman. Ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasamang ito ng mag-asawa, ay itinagudili ni Apostol Pablo batay sa sulat sa banal na aklat na ang babae na may asawa ay itinali. Pakinggan ninyo ngayon ang mga kautusan ng Diyos sa lalaki at babae na mag-aasawa. Ganito ang nakasulat sa mga utos ng Diyos sa lalaki. Kapatid na Rael, ang tungkulin ng lalaking ikinakasal ay itinuro ng dakilang apostol na si Pablo. Sa kanyang sulat sa mga Efeso, sinabi niya, dapat mahalin ng mga lalaki
ang kanilang asawa, tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Ang lalong maipakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa, ay sinabi pa ni Apostol Pablo na, mga lalaki, ibigin ang inyong asawa kaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Dito ang lalaki ay pinapananagot din na siya ang magkaroon pamumuno sa kanyang asawa, sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang pinapagligtas ng katawan. Upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos na itinali sa isa't isa ng kanyang mga kautusan. Tinatagbilin sa lalaki, tinakasal ang ganito. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Gayon din naman ay sa sulat ni Apostol Pedro. Kayong mga lalaki, magsipamahan kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundanganan ng lalaki na gaya ng marupok na simulan. Yaman kayo may kasamang tagapagmana ng biyaya ng buhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin ang pinapananagot ng Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Diyos sa lalaki sa Adam na nakasulat din sa banal na aklat. At kay Adam ay sinabi, sapagkat yung dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy, namin iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyon. Sumpain ng lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay maumi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabo at sa alabo ka uuwi. Magindalin, ang tungkulin ng babae na kinakasal ay itinuro rin ni Apostol Pablo doon din sa kanyang mga sulat sa mga taga-Efeso na sinasabi, kayo naman ay lumibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili. Ang babae ay dumalang sa kanyang asawa. Ang paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa, pinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Colosas na nagsasabi, mga babae, pasakot kayo sa inyong asawa, sapagkat iyon ang kalooban ng Panginoon. Ang babae ay hindi pinahintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral at tumahimik na may buong pagkapasakot. Ngunit hindi ko pinahintulot ng babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, hindi tumahimik. Pinahayag ni Apostol Pablo ng babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanilang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, magpakahinahon, magpakalinis, magpakasipag sa bahay, magandang loob, pasakop sa kanilang asawa, upang huwag lapas-langanin ang salita ng Diyos. Ang babaeng kinakasal na may ganitong katangian ay lubhang mahalaga. At ang
lalaking nakasumpong sa kanya, nakasumpo ng isang mabuting kapalaran na tupad sa kanya. Ang kawikaang sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sino makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat na maging katangian ng babaeng ikinakasal. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Balit sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Rael at kapatid na Lenny, pananagutan ninyong mag-asawa na umibig sa ating Panginoon Diyos. Yan ang sinasaad sa mga aklat ng Kautusan at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat itong sinasabi ng Kautusan, iyong ituturo ng buong sikat sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila. Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumakad sa daan, pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabaw. Kung ang lahat ng mga kautusan ito na itinatali sa inyo ngayon ay buong ingat ninyong isasagawa, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay sapagkat tatamuhin ninyo ang mga pagpapala at ang paglingap ng Panginoong Diyos. Gaya ng sinasabi sa mga awit ni David, mapala ang bawat isa na natatapos sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. Higit maginawa ka at ikabubuti mo, ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong dulang. Narito, na ganito nawa pagpalain ng tao na natatakot sa Panginoon. Ang hinahangad at ibinadalangin ng lahat ng mga sumasaksi sa pagtitipong ito. Natamuhin nawa ninyong dalawa ang masaganang pagpapala ng ating Panginoon. Dahil, Lenny, tinatagap pa ninyo ang mga kautusan ito ng Diyos na maging tali at uklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa. Nakatalaga ba kayo na ito'y sumpaan ngayon sa harapan ng Diyos na maririnig ng inyong mga piling saksi at ng kapulungan ito? Mayroon tumayo kayong dalawa. Kapatid na Rael, taimtim ka bang sumasang-ayon sa harapan ng Diyos at nang narinig ng mga saksi na kunin si kapatid na Rael na maging yung tunay na asawa, na siya iyong iibigin at pagpipitaganan, iyong pagmamahali, maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at kahirapan, at iwan naman ang iba, kung mananatili ka sa kanya, habang kayong dalawa ay nabubuhay. Ako, iba ang Panginoon. Tapos ng Panginoon. Kapatid na Lenny, mataimtim limbang iyong sinasangkunan. Matanggapin si kapatid na Rael na maging yung tunay na asawa, na siya yung iibigin at igagala at mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at pagdilig sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawaan at sa kahirapan. At iwan mo man
mananatili ka sa Kanya habang kayo'y nabubuhay. Magharap kayo. Akong si Ako si Rahel Bartolome ay kinukuha ay kinukuha kita na maging aking tunay na asawa. ang aking tunay na asawa At ako ay nangangako at ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi at ng ating mga Diyos na sa iyo ako'y magiging mapagmahal na ako sa'yo magiging mapagmahal at mataba na asawa at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, at sa ganaan at kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, katuwaan at kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, at kalusugan at karamdaman, hanggang sa mapaghiwalay tayo hanggang sa paghiwalayin tayo ng kamatayan. ng kamatayan. Sabihin mo naman sa kanya, kapatid na rin, akong si ay tinatanggap kita na maging aking tunay na asawa. At ako'y nananaw at nakikipag-ipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi. Na sa iyo, ako'y magiging mapamahal, matapat na asawa, at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa kapag-iwalay tayo ng kamatayan. Naway ang siksik na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pamahal, maging sagisag ng kadali sa iyo at pawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapit na rin, magyari po ito mong siksik. Bago mo isuot sa kaliwang palasingsingan, kapatid ni Lenny, ay yung sabihin ito sa kanya. Ang singsing na ito Ang siksik na ito ay ibinibigay ko sa iyo ay binibigay ko sa iyo bilang sagisag at pamahal bilang sagisag at pangako ng ating patuloy ang ating patuloy at nananatiling pag-ibig. at nanatiling pag-ibig. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pamahal ay maging sagisag ang kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapit na Lenny, ang singsing, bago isuot sa kaliwang palasingsingan, Rafael, sabihin mo ito sa kanya, ang singsing na ito ay ibinibigay ko rin sa iyo bilang sagisag at pamahal ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. So, kapatid na rin, kapatid na rin, mangyari maghawak ang inyong mga kamay na may singsing. Bayan ito'y maging tatak ng inyong pinagtuklod na kapalaran, ang inyong pagkakasundo, susuyuan, mamahala at katapatan. Na sa pamamagitan nito'y mula ngayon ay natatalian kayo hanggang sa kayo'y mapaghiwalayin ng kamatayan. Yayamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo. Ako, sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo, ay ipinahayag ko na kayo tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag mapaghiwalayin ang lahat. Tumod kayong dalawa, tuunan ng Diyos. Tupad po ng iyong mga anak. Sa ganitong pagkakataon, tanggap nila ang iyong mga katotohanan na nagsisilbing tali po nila sa buong panahon ng kanilang pagsasama.
Kayo po, humihingi ng mahalagang mas-mas para maging karapat dapat sila sa iyo at maging magipasay ang kanilang pagsasama. Palain mo ng asawa man, ikaw nawa ang maging gabay nila araw-araw. Tulungan mo sa gitna ng kahirapan ng buhay. Makasutong silang biyaya ng pumula sa iyo para makapamuhay silang payaman. Pagpapalagi sa banal na pagpipili sa iyo. Panginoon namin Yesu Cristo, ipamagitan mo sa Ama aming dalangin. Lingapin mo po ang mga asawa sa sila'y lalapit sa Ama. Nawa, makiusap mo na pagkalooban sila ng Ama ng kanilang kailangan, na anumang kanilang hinihiling, na hindi naman labag sa kalooban ng ating Ama. Mga lingkod mo sa gitna ng iba't ibang alalahanin sa buhay. Mapayapang na itataguyod ng paglilingkod sa iyo sa ating Ama na nasa sa langit. Kaya po, Ama, ang mga piling saksi, kanilang maging malong magulang, nawa, hindi gabay sila ng mga asawa, puri silang mababayan, palayan namin po, maging mabuting kasama para sa matagumpay na magsasama ng mag-asawa. Sumasampalataya kami, pinakinan po ang aming mga dalangin, pinagpala mo kami lahat, pinaspasan ang mag-asawa, nakaunay kami sa diwat layo, pinagpamahala, sa alam po ng iyong anak, ang aming Panginoon Yesu Cristo. Yayang pagliligtas ng ating Panginoon Yesu Cristo, pag-ibig ng Panginoon Diyos, pag-ipilapit ng Espiritu Santo, sumaating na ang lahat at sa inyong magkasama, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. You may teach your right. Pagpapako natin. Kasunod po, mga kapatid ay napaganda sa kasunduan ng pinaganda ang asawa. Pagpasahin namin ang mga sisi. Kapatid na every
but only if you listen to me. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at this storm's going a little bit faster. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at this storm's going a little bit faster. Oh baby, forgive me if I hurt you. Come save me, 'cause you're the only one for me. Oh, don't you let it stop. Oh, I won't let it happen, baby. I will never stop, but only if you listen to me. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at this storm's going a little bit faster. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at this storm's going a little bit faster. Whatever happens to me, baby, I'm sorry. No one could ever go my way. I love you, but I don't really show you. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at this storm's going a little bit faster. 16th day of May 2025, we would like to welcome everyone to this very refreshing venue. This is the Alitap-Tap Events venue here in the city of Angeles. My name is Terry, your Master of Ceremonies for the Bartolome Refuerzo Nuptial Reception Program. At this point in time, guests, we would like to acknowledge the presence of the principal sponsors who stood as witnesses as the couple have exchanged vows a while back. We proceed with our male sponsors. Inaanyahan po natin ang ating sponsors to kindly stand to acknowledge we have for Mr. Nilo Cardino Sr. Palakpakan po natin sa inyo. Our next male sponsor is Mr. Jeffrey Ocampo. Next in the list, please welcome Mr. Michael Galang Sr. How about a big hand for Mr. Arnold Espinosa? Completing the list of our male sponsors, please welcome Mr. Joseph Valerio. Kapenya. A big hand for Ninang Jacqueline Remigio. Our third female sponsor is Mrs. Rita Deluso. Ninang Rita. Our fourth female sponsor is Mrs. Edna Agapito. And last but definitely not the list, how about a big hand for Mrs. Divina de Guzman. Of love and inspiration of the couples, please welcome the mothers of the bride and the groom, Mommy Lourdes Refuerzo and Mommy Leonora Bartolome. Palakpakan po natin sila. Please welcome the brother of the bride, Mr. Eduardo Refuerzo. Palakpakan po natin. Moving to a ladder move now to welcome our secondary sponsors. Ladies and gentlemen, please give a big hand for the female and the male sponsors. Please welcome Mr. Edward Refuerzo together with Miss Elvie Refuerzo. Dito po sa harapan. Palakpakan po everybody. Next in the list, please welcome Mr. Keith Ray and Miss Kyra. Galing naman po nila. Parang meron na pong
winner at meron na pong nanalo. Please welcome our third pair, Mark Arthur, together with Marielle. Next, ladies and gentlemen, how about a big hand for Nathaniel and Mariah? And last but definitely not the list, Brent, Orme, together with parang may laban po. Please welcome as well. Palakpakan po natin ang ating mga cute little attendants. We have Markiel, Lucas, Cheska, and Maizel. A big hand, everybody. And of course, guests, we are now moving to the much awaited part of our program, that is the welcoming of the two most important persons and the cause of this day's affair. Ladies and gentlemen, let's all stand for the entrance of the bride and the groom. Sa tayo po tayong lahat. Ladies and gentlemen, it is a very special moment of love right here at the most sought-after events venue, Alitap-Tap Events Venue, as we welcome the bride and the groom, which have decided to tie the knot from this day forward. A big hand, everybody, to the lovely couple, Rael and Lenny. Ladies and gentlemen, mas masigabong palakpakan po. Once again, ladies and gentlemen, a big hand for the couple being welcomed by our secondary sponsors. Palakpakan po natin sila muli. Move closer, please. And guests, of course, this is like a prelude to Valentine's Day as we have the first official dance of Lenny and Rael as husband and wife. Music, please. Ikaw at ako pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang buhay. Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, taginit o tagulan, haharapin bawat unos na magdaan. Congratulations sa inyong dalawa. Wish wishes. Gustahan ko pa yung gawin na dalawa. We're now inviting the couple together with the brother of our bride to kindly raise your glasses as we wish for blissful years in the life of Rael and Lenny. Cheers, everybody. Very people have always been there through the lives of Rael and Lenny. We would like to call in the loving mothers. Please welcome Mommy Lourdes and Mommy Leonora for a short message. Palakpakan po natin sila. Mommy. Thank you sa mga pumunta sa kasalangan ako at kay Lenny, sa family niya, sa mga ninang at ninong. Wala na yakap masabi. Sana magsama silang mabuti, maayos, para tumugal sila. Makarami daw. Ayaw ko nun ha. Mag-aalaga ako. Joke. Yun lang, ang masasabi ko lang sa kanila, pag may problema, tawag lang, yun lang. Tawag lang sa Panginoon. Sana huwag sila lagi nag-aaway. That's it, yun lang po. Thank you. Magandang hapon po lahat sa inyo. Unang-una, ang ating Panginoon po Iso na magpasalamat tayo sa lahat ng
binigay na biyaya. Una po ay mga anak natin ay nakapag-tapos na sila sa pag-asa. At sana maging maayos ang pamumuhay nila na araw-araw na magsama-sama sila na hindi sila magkakasakit. Pag sila ay may problema, tumawag lang kayo sa Panginoon para antambayan kayo lahat ng mga pagsubok na binigay ni Lord sa atin. Anak, Rael, sana magmahalang kayong dalawa na huwag kayo mag-aaway. Sana maging pagdating ng panahon magkakaroon kayo ng anak, maayos at maganda ang inyong pagsasama. At sana maging mabuti kayong magulang na kagaya namin ng magulang nyo. At salamat sa mga binibigay nyo sa amin noong kayo pa'y mga binata talaga ng mga magulang. At mahal na mahal ko kayong mga anak. Rael, mahalin mo si anak ko ah. At ikaw, Line, mahalin mo rin yung asawa mo. Habang buhay na huwag kayo mag-aaway. At salamat sa inyong mga ninang-ninong. At mga bisita, salamat. Ang mga kapatid ko, salamat. At salamat din sa Balae. At mga kapatid ni Rael, salamat. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat. This can't I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need to complicate because our time is short. This is our fate. I'm yours.
sa piling ko. Tanging ikaw naman, tunay na mamahalin ko. Tanging ikaw lang, ito ang ipinapangako ko sa Diyos. Hindi ko hayaan na mawalay ka, kung di rin lang ikaw ang makakasama. Kaya handa ang buhay ko mag-isa. Tanging ikaw naman, tunay na mamahalin ko. Tanging ikaw lang, ito ang ipinapangako ko sa Diyos. Hindi ko hayaan na mawalay ka, kung di rin lang ikaw ang makakasama. Kaya handa ang buhay ko mag-isa. Thank you po, Nana. Ilan po ang gusto nilang maging supling in the future? Kung nakikinig po kayo sa mga answers kanina, makukuha niyo po ang sagot na numero. Dito po sa harapan. Unahan po sa pagsagot. Dalawa po ay correct. Congratulations to all of our winners. And I would like to invite you all to enjoy ang ating bride and groom dahil what they're going to look for this time would be our winning couple of the night. So ang gagawin po ni Rael at ni Lenny, iikot po sila sa alitap-tap para maghanap ng eligible bachelor at bachelor. Sunod na ikakasal. Tingnan po natin kung sino po ang kanilang pagbibigyan ng bouquet at ng garter. Go! Sige po. Sino po kaya ang magwawagi sa gabing ito? I think we have a winner. Ayun po, palakpakan po natin ang ating winner. Dito po tayo, ma. Sino naman po kaya ang ating winner? Ayan po, ang ating garter naman po ay ibibigay kay Sir. Saan po siya? Parang nagtabi po. Ayun po. Congratulations po para sa ating winning couple. Dito po tayo sa harapan. So ito po ang ating game. Ito po ay tinatawag na copycat game. Lahat lamang po Rael, gusto ko na ang gawin mo sa gabing ito ay you have to kiss si Lenny by choosing 3 irresistible body parts. Okay ba? So, 3 body parts, isa-isa lang. At gagawin yan ni Kim kay LV. Okay? Body part number 1. Go! Forehead. Go! Music, please. Ayan. Kaya mo yan, Kim. Palakpakan natin si Kim. Pampalakas ng loob. Okay. Kaya yan. Go! Gagagaya po yata LV. Tears of joy. Okay, go! Bumbunan yata. Okay, palakpakan po mga kaibigan. Body part number 2. Go! Kilikili po yan. Okay, shoulder. Oo, pababa na pababa yan. Ay, dapat yung nakikita namin dito sa isang shoulder. Go, Kim. Ay, hindi beso, kiss. Yung labi po, kailangan siyang mag-land. Palakpakan po mga kaibigan. At sandali lamang po, since this will be the last body part, ano po ang inyong request? Mas malakas po. Narinig niyo naman, no? Kayo na bahala. Rael at Lenny, go! Ayan. Pero may choreo siya. So, go! Kailangan mong gayahin yon. Kneel muna, hindi man. Kneel, mag-kneel ka pa. At kiss sa kamay. Hindi bless, kiss. Palakpakan
very good sport. Ayun po. Sino po sa inyo? Picture po ulit. Smile po. Hindi po makapag-smile. Okay, hatid mo niyan siya sa kanyang upuan. Ayan. Hawak mo. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin ang ating winning couple. And we have talked about them. We have given our messages for them. Now it's high time for us to hear on what the couple has to say to everybody who attended this special wedding. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Una-una, nagpapasalamat po ako sa Ama dahil binigyan niya kami ng magandang panahon, hindi po umulan. Pangalawa po, salamat po sa mga tumulong sa amin, mga videographer, mga sa catering po namin, sa core po namin, sa MC po, at sa makeup artist po namin na napakagaling. Tapos sa mga bisita po namin na dumating, sa mga ninong-ninang, maraming salamat po sa mga abay, flower girls, tsaka ring bearer po. Yun lang po. Good evening po everyone. Una-una sa lahat, magpapasalamat po sa Panginoon Diyos na binigyan ng ganitong pagkakataon po. Na makasal kami, may isang dibdib. Isang malaking karangalan din po sa mga ninong at ninang na mga pumunta. Salamat po. Magiging gabay po sa amin. At syempre, salamat po sinabi na nga po niya, yung crew, yung photographer. Lalo-lalo na po si Annabel, Ate Annabel po. Ayan po. Yun lang po. Salamat po. Again, talking about thank you, we would like to thank Sir Raven right there for doing such a great job. Palakpakan po natin ang ating makeup artist. We also would like to thank IMX Digital Photo for capturing the moments of a lifetime. Palakpakan po natin ang ating photo and video Alitaptap Events venue. So for all of your needs, anuman po ang inyong kailangan, team building, wedding, or any social and corporate events, ang Alitaptap po ay ready to, of course, receive all of you. And on behalf, of course, of Miss Annabelle and the rest of our coordinators, my name is Terry saying thank you. Have a blessed evening ahead. Palakpakan po natin muli ang ating bagong kasal. And we are now ready to open our dance floor para sa ating dancing part of the program. Maraming salamat po sa inyo. Come on and dance with me. Come on and dance with me. Clap your hands with me. Load of friends with me. Beating hard, racing in my tears. It's beating hard. Yeah, pretty girls, they're sticking all the way across the world. 'Cause I can't stop thinking about you. No, I can't stop thinking about you. Do you want me? Do you need me? 'Cause I think I'm falling in love. Don't go, baby, bye bye bye. Tell me that you want me tonight. Oh no, don't be shy. Tell me that you want me tonight. Baby, dance with me. Come on and dance with me. Clap your hands with me. Load of friends with me. Come on and dance with me. Come on and dance with me. Clap your hands with me. Load of friends with me. You're my only one and only for me. I'll be your amor, be my amor, chérie. You're my only one and only